Niyo pong lahat. Ako po muli si Pastor Madeha. Nais ko pong i-share po sa inyo ang isang napakahalagang katanungan, lalong-lalo na po sa mga kabataan. Ang tanong po ay ganito, ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pakikipagligawan o pakikipag-date? Ang isa pong bagay ay kahit na po ang mga salitang panliligaw o pakikipagtagpo ay hindi makikita sa Biblia. Subalit binigyan naman tayo ng mga gabay na dapat nating sundin bilang mga Kristiyano bago tayo ay magpakasal sa isang babae o sa isang lalaki. Ang una po ay kailangan tayong humiwalay sa takbo ng pamumuhay ng mga taong hindi sumusunod sa salita ng Diyos, sapagkat ang kanilang pamaraan ay salungat sa pamaraan na itinuturo ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Ito po ay matatagpuan sa ikalawang Pedro, Kapitulo 2, versikulo 20. 2 Peter, chapter 2, verse 20. Para sa ibang tao, itinatanggap nila na makipag-date kahit na sa iba't ibang babae o sa iba't ibang lalaki sa loob lamang ng isang araw. Ang iba naman po ay pinapayagan nila ang kanilang mga sarili na makisama muna sa kanilang boyfriend or girlfriend ng ilang buwan o ng isang taon o mahigit pa sa isang taon sa isang bahay upang malaman lamang nila kung sila ay karapat-dapat na maging mag-asawa. Ito po ay napaka-maling pamamaraan sa pagpili ng kanilang pag-aasawa. Ang salita po ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaalaman kung ano ang dapat nating makita sa isang babae o lalaki bago natin siya pakasalan. Kailangan nating malaman kung siya ay totoong born-again believer o ipinanganak ng muli sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito po ay makikita sa Juan chapter 3 verse 3 hanggang 8. At ang pangalawa pong napaka-importanting malaman po natin bago po tayo mag-asawa ay kung siya po ay sumusunod sa mga utos ng ating Panginoong Hesus. Ito po ay matatagpuan sa Philippians chapter 2 verse 5. Ang reason po bakit tayo makikipag-date sa isang opposite sex ay upang makilala natin sila ng lubos, hindi po ba? Kung ikaw ngayon ay nakikipag-date na sa isang tao, may mga sumusunod na bagay na dapat mong malaman. Ang unang-una po ay ganito, kung ano ang kanyang pagkatao. Napaka-importante bilang isang nililigawan o nanliligaw ay malaman mo ang kanyang totoong pagkatao. Pangalawa, ano po ba ang kanyang pagkakakilala sa Diyos? Napaka-importante sa isang taong nililigawan o nanliligaw na kung ano ang kanyang pagkakakilala sa Diyos. Ito po ba ay siya po ba ay tagasunod ni Kristo? Yun po ang ating pangatlo. Siya po ba ay tagasunod ni Kristo? May mga tao na kumikilala sa Diyos, subalit hindi naman sumusunod kay Kristo. May mga nagsasabi po na siya po ay Kristiyano, subalit ang kanilang kilos at ang kanilang pamumuhay ay hindi naman po makadiyos. Ang ika-apat po na dapat po nating malaman, siya po ba ay mabuting anak sa kanyang mga magulang? Bakit po ito napakahalaga? Napakahalaga na malaman natin kung siya ay isang mabuting anak. Sapagkat kung hindi, ay maaaring hindi din siya magiging mabuting ama sa iyong magiging anak. O hindi rin siya magiging mabuting asawa sa iyo. Ang ikalima po na dapat po nating malaman kung siya po ba ay mayroong hinahangad sa kanyang buhay or goal sa kanyang buhay. Napakahalaga po na malaman po natin ang mga bagay na ito. Dahil nakasalalay po, lalong-lalo na doon sa lalaking nanliligaw, na nanliligaw sa iyo, ang buhay bilang isang mag-asawa. Dahil sila po ang magdadala ng inyong pamilya. Ang ika-anim po, siya po ba ay karapat-dapat na maging asawa mo at ama o ina ng iyong magiging mga anak? Alalahanin natin sa oras na ikaw ay kinasal sa kanya, siyang ay magiging kasama mo na sa habang buhay. Kung ikaw ay magkamali ng iyong pagpili, maaaring maging isang napakalaking problema ang iyong dadalhin habang ikaw ay nabubuhay. Kaya kinakailangan ang lubos na pag-iingat sa pagpili ng iyong mapapangasawa. Ang Biblia po ay nag-uutos sa atin na bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo mag-asawa ng hindi mananampalataya o ang taong hindi pa tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon niya at tagapagligtas. Ito po'y matatagpuan sa ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14 hanggang 15. Kung tayo ay mag-aasawa,
ay hindi tagasunod ni Kristo, maaaring ito din po ang magpapahina at magpapalayo sa iyo sa Diyos at kay Kristo at maglalagay sa kapamakan ng iyong kaluluwa. Kapag ang isang babae o isang lalaki ay mayroon ng relasyon at hindi pa sila ikinakasal, napakahalagang maunawaan na dapat ibigin ang Diyos ng higit kanino man. Ito po'y matatagpuan sa Matthew chapter 10 verse 37. Madalas nating nadidinig sa mga mag-boyfriend o mag-girlfriend ang ganitong mga salita. O ikaw lamang ang aking mamahalin at wala ng iba. Kung mawawala ka sa aking buhay, mas mabuti pa na ako ay mamatay. Ang mga kataga po na yan o pagsasabi o paniniwala na ang iyong minamahal ay siyang lahat-lahat at ikamamatay mo ang mawala siya sa iyong buhay ay na para bang masigit pa siya sa Diyos ay kasalanan din. Ang tawag dito po ay idolatry. Ito po ay matatagpuan sa Galatians chapter 5 verse 20, Colossians chapter 3 verse 5. Ang Diyos lamang ang dapat nating mahalin ng higit sa lahat. Ang isang mahalagang bagay na dapat nating malaman ay ang isang relasyon ay hindi pa humahantong sa pakikipag-sex kung sila ay hindi pa ikinakasal. Ang ating katawan ay templo ng Diyos at hindi dapat dumihan ito ng kasalanan. Ito po ay 1 Corinthians, ito po ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9, chapter 13 verse 2, 2 Timothy chapter 2 verse 22. Ang sexual na immoralidad ay isang kasalanan hindi lamang laban sa Diyos, kundi laban din sa ating sariling katawan. Ito po ay matatagpuan sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Mahalagang ibigin at igalang ang iba habang iniibig natin ang ating mga sarili. Ito po ay matatagpuan sa Romans chapter 12 verses 9 hanggang 10. Maging sa pakikipagtagpo o pakikipagligawan o pakikipag-date. Ang pagsunod sa mga prinsipyong ito mula sa Biblia ang pinakamabuting pamaraan upang magkaroon ng matibay na pundasyon sa pag-aasawa. Ito ang isa sa pinakamahalagang desisyon na ating gagawin. Dahil kapag ang dalawang tao ay nagpakasal, sila ay magsasama sa isa't isa at magiging isang laman, isang kaugnayan na nilayon ng Diyos na hindi dapat masira. At ito po ay matatagpuan sa Genesis chapter 2 verse 24 at Matthew chapter 19 verse 5. Ang pakikipag-asawa po ay isang banal na gawain na dapat nating panatilihing malinis sa harapan ng Diyos. Sana po ay ito'y makatulong sa inyong paghahanap kung kayo po ay isang single woman or a single man. Ito po ay makakatulong po sa inyo sa paghahanap po ng inyong mapapangasawa. Subalit meron po akong huling pananalita. Kung nais niyo pong makapag-asawa ng tamang tao para sa iyo, ipanalangin mo ito sa Diyos. Hingin mo ito sa Diyos. At ito'y ibibigay niya. Bakit po kaya? Dahil mahal ka niya. Dahil ikaw ay kanyang anak. Huwag po tayo mangingimi o mahihiya na lumapit po sa Diyos at ihingin itong mga bagay nito. Magandang gabi po muli sa inyo pong lahat na sana po ay makatulong po sa inyong itong mga karunungan na nanggagaling po sa salita ng Diyos.